Hello. Next topic po tayo, stresses in beam, shearing stress. Okay, problem 567. A timber beam 120 mm wide by 180 mm high is subjected to a vertical shear of 8 kN. Determine the shearing stress developed at layer 30 mm apart from the top to bottom of the section. So, first, alamin muna natin yung formula na gagamitin para sa shearing stress. So, mayroon tayong symbol na F of B is equal to VQ over IV. Ang F of B is equal to shearing stress. Q is first moment of area. Then I, moment of inertia. Then B is equal to width of beam. To be considered. Okay, itong Q na to, that is equal to the summation of area bar Y. So, ibig sabihin ng A is equal to cross-section of shear to be considered. And then yung bar Y is equal to centroid of A to neutral axis. Yung A na tinutukoy dito, yun yung area. Okay, so dito, i-apply natin yung formula dito sa problem. So, una, computein natin ang V. So, ang V ay given na, which is 8 kN. So, V is equal to 8 kN, or that is equal to 8,000 Newton. Kasi kinonvert ko na para mamaya dito mapagtugma natin yung mga unit. And then, ihuli natin yung Q. So, meron tayong section na (120, 80). And then, yung kailangan natin kunin is yung shearing stress ng 30 mm apart. So, ito yung 30 mm apart from top of the bottom section. So, meron tayong neutral axis. Ang location ng neutral axis, dahil 180 yung depth, ang magiging ano niyan is nasa gitna, which is 90. Okay. So, ang kukunin nating stress, itong area na to, na mayroong 30 mm flank. Hanggang dito sa bottom ng section. Tapos, di ba, symmetrical naman siya. So, yung stress dito sa baba, same na 30, dito, is same lang doon sa taas. Okay?
So, meron tayong B na 120. Okay, I, neutral axis nitong section is equal to BH cube over 12, and that is equal to 120 times 180 cube over 12. So, yung I natin, mayroon tayong 58.32 times 10 to the 6, negative 6 mm to the 4th. Sorry. Meter to the 4th kasi negative 6. Okay, so next, kunin natin yung Q. Anong ibig sabihin ng Q? So, Q is equal to area bar Y. So, yung area of consideration natin, itong 30 times 120. So, area is equal to 30 times 120. Yung bar Y is yung centroid dito. Yan yung bar Y. Centroid nung area na 30 times 120. So, ano to? 90 minus 15. Compute natin. 90 minus 15. That is equal to 75. 75. Okay, pero in terms of meter tayo, 0.03 kasi naka-meter tayo dito kanina, times 0.12 times 0.075. Okay, ayan yung Q. Then, substitute na natin FB, shearing stress nito, tong part na to, yung may shaded. That is equal to 8,000 Newton. So, yun yung V. And then, yung Q natin is equal to 0.03 meter, 0.12 meter. Ito yun. Then, 0.075 meter. So, divided by IB. So, meron tayong I na 58.32 times 10 to negative 6 meter to the 4th. Tapos, yung B natin is equal to 0.120 meter. So, yung unit natin sa denominator is mm to the 5th. Then, sa numerator is mm cube. So, cancel out yung 3 per meter. So, Newton per meter is kilopascal. So, meron tayong 309 kilopascal. So, kung hindi kayo sanay sa meter, nyo na lang to. And then, makukuha nyo is equal to 0.309 megapascal. Kasi Newton per mm squared yung megapascal. Okay, so ang kukunin natin, determine 30 mm apart from top to bottom. So, mula sa taas, pababa. So, mangyayari kasi dito, di ba mayroon tayong 90? So, mayroon pa tayong 60. Kasi per 30 yan eh. Per 30. And then, lastly, yung dito sa gitna, yung 90. Kasi, dito sa baba, symmetrical lang din. Okay, so, dito, ilalagay ko dito, FB sub 30. Kasi yung height na 30 mm. Okay, next tayo, FB
60. So, FB 60, that is equal to VQ over IB. So, yung V over IB, pare-parehas yan sa part na dito. So, i-drawing ko muna yung section. So, magiging section natin is may dalawa tayong 30. So, isang 30, dalawang 30, pangalawang 30, tapos ito yung neutral axis natin which is 90. So, ito yung unang 30 na i-consider natin at pangalawang 30 na i-consider natin. Kaya FB 60. So, ano yung stress ng buong ito? Yung dalawang 30 na plank. Okay, so V, pare-paras ang V, pare-paras ang I, saka B, width of the beam. So, kailangan lang natin i-compute yung Q. So, nagva-vary lang sa Q. So, i-consider natin to area 1 sa taas, area 2 pagdating naman sa baba. So, parang mangyayari, area 1, Y1 plus area 2, Y2. So, area 1, that is equal to 30 times, yung width natin is 120. So, 120 times yung Y1. So, the same kanina dito yung Y1 natin ay 75. So, yung centroid nitong 30, so, bali 90 minus 15. Kaya, 75 yan. Plus, yung area 2, same area. So, 30 times 120 ulit. Tapos, yung bar Y nito, so, Y1, tapos dito is Y sub 2. So, yung Y2 dyan, diba ito, 30 na lang. Kasi 30, 30, 30. Tapos, kalahati ng 30, 15, 45. Meron tayong Y2 na 45. So, therefore, yung ano natin, Q natin, Q sub 60. So, 30 times 120 times 75 plus 30 times 120 times 45. Okay, meron tayong 43,200. So, yan yung Q natin. Okay, so, lagay ko lang dito 43,200 mm to the 4th. So, subukan naman natin ng megapascal. Okay, so, substitute ko yung V natin, FV 60. That is equal to 8,000 Newton. And then, Q natin is 43,200 mm to the 4th. Mm cube. Kasi area times bar Y. Divided by I natin is B. So, 120. H. So, yung total ng H natin is 180. BH cube over 12. So, yan yung I. Tapos, yung B. Ito. Yung consideration natin is ito. So, 120 pa din siya. Okay. So, meron tayong shear at 60 or itong dalawang plank na to na nagdugtong, nagkabit. So, mayroong 494. 0.494 megapascal. So, try natin yung pag-compute ng Q. So, pwede rin ganito. So, meron tayong cross-section. Diba ito, nahiwalay na 30? So, ito naman, itry natin yung magkasama yung 30. So, bale, 60 na yung consideration natin ng Q. So, mayroon tayong 60 consideration, and then meron tayong bar Y or yung from neutral axis to centroid nung area. So 60 divided by 2 is 30 plus, di ba, ito 30 din. So meron tayong Y na 60. So Q of 60, so
So, lalagay ko lang dito, 60. Is equal to, area natin, 60 times 120. So, parehas lang yan, 60 times 120. So, parehas lang to, yung consideration, times, yung bar y na, yung kalahati ng 60, 30, plus ito, 30, so 60. So, yan yung Q natin. So, try nga natin i-calculate. So, 60 times 120 times 60. So, 43200. So, parehas lang. Okay? Okay, and lastly, yung FB90. FV90. So, yung formula natin, VQ over IB. So, para-paras lang tong V at saka IB. Yung Q lang ang nagkakaiba. So, 90 yan. Ito, 60. So, kunin natin yung Q ng 90. That is equal to, ito yung cross-sectional natin. And then, neutral axis. So, meron tayong 180 na height. So, meaning, meron tayong 90. And then, yung i-consider nating area dito. So, yung centroid nito, dyan. So, 90 divided by 2, 45 yung bar Y. Area, 120 times 90. So, area natin, 120 times 90 times 45. So, yan yung Q. Q natin. So, anong value yan? 120 times 90 times 45. That is equal to 486,000. So, 486,000. So, yung VQ over IV, the same lang din dito. Then, substitute natin tong 486,000. Okay, so meron tayong V na 8,000. So kapag simply supported, cantilever, uniformly varying load na may simple span, so kukunin natin yung maximum shear na external. Kaso dito sa problem, given na kaagad yung shear. Okay, so which is 8,000 Newton times yung Q natin sa 90 na depth. So, meron tayong 486,000 divided by ito, yung moment of inertia 120 times 180 cube divided by 12 times yung B natin na 120. So, magkakaroon tayo ng sa 90 na 555 kilopascal or that is equal to 0.555 megapascal. So, mapapansin nyo, FB30, ito lang yung consideration niya. So, ang nakukuha natin ay 0.309 megapascal. And then, yung 60, so, lumalaki yung area. Ang nakukuha nating shearing stress is 494. Tapos, yung 90 naman, which is kalahati, ang nakukuha natin is 0.555 megapascal. So, dito naman, sa baba, parehas lang yan. Symmetrical lang. Okay? Symmetrical lang yung stress na makukuha mo. Therefore, yung stress natin sa rectangular beam, meron tayong rectangular beam. Then, pagka i-drawing ko yung stress, dito sa dulo, 0. And then, pagdating, papunta sa gitna yan. Itong curve na to is parabolic curve. And then, itong gitna yung FV max. So, mapapansin nyo itong 0.555 siya yung pinakamalaki. So, i-compare natin siya sa flexural stress. Ang flexural stress, from neutral axis, yung formula ng flexural stress, FB is equal to my over I. So, habang lumalaki yung I, lumalaki yung flexural. So, ang nangyayari sa flexural axis,
flexural stress. So, ganito. So, ang maximum na FB max ay nasa dulo-dulo ng beam. Top and bottom. Samantalang ang shear naman, shearing stress, kabaliktaran. Ang maximum stress ay nasa neutral axis. Ang dito naman sa dulo ay zero axis. So, okay po. Okay, so that's all. Hello class, next problem po tayo. Problem 575. Determine the maximum and minimum shearing stress in the web of the wide flange section in figure if V is equal to 100 kilonewton, so ito yung nakargang load. Compute the percentage of vertical shear carried by the web of the beam. So, computein muna natin yung maximum shearing stress saka minimum shearing stress. So, saan yung location ng maximum shearing stress? Sa neutral axis. And then, yung minimum naman, yung malayo sa neutral axis, which is yung top or bottom nung wide flange section natin. So, usually ganito steel or wood na inassembly. Okay. Unahin natin solve for FB max. So, formula natin ng shearing stress, FB max, that is equal to VQ over IV. So, V natin, 100 kilonewton. Q, kukumputin natin yan. Pati yung I, kukumputin natin yan. And then B, makikita natin kung ano yung value ng B. Okay, so, obviously, similar sila. 120, 120 din dito. 20 yung thickness, 20, then 160 yung web. So, ito yung web, ito yung flange. So, yung neutral axis nito, dahil sa symmetrical, so, dyan nasa gitna automatic yun. Pero pagka T-beam siya, so, wala to. Tanggalin nyo yung isang flange dito sa baba. So, mas malapit siya dito. So, hindi gitna nung web, yung neutral axis kapag ka T-beam. Okay. Maximum, yung una nating kinukuha. Okay, so V natin 100 kilonewton, so meron tayong 100,000 newton. Yung I natin, dahil hindi given, kukumputin natin yung I. So, yung I niyan, iba sa rectangle. Ang rectangle kasi BH cubed over 12. So, dito magkukompute tayo ng moment of inertia. Okay, so neutral axis alam na natin kaagad, hindi na tayo mag 80 bar y ganyan, a1y1 plus a2y2 para makuha yung bar y. Yung bar y kasi diyan is location ng neutral axis. So hindi na tayo magko-compute para makuha yung location ng neutral axis kung yung section natin is symmetrical. So, yun pala, yung unsymmetrical example ko, nung nakaraan, yun, iba-iba yung location ng neutral axis. Pero kung symmetrical naman yung section mo, ang neutral axis mo, hindi mo na kailangang computein. So, nasa gitna na yun. So, like dito sa example natin. Okay, so, diretso na tayo sa moment of inertia. So, ang moment of inertia natin, dalawa yung pagkuha ng moment of inertia dito. Yung style. So, ang unahin ko yung same as dong flexural stress na pagkuha.
yung previous problem natin. So, meron tayong ito, yung una. So, meron tayong area 1, area 2. Diba? Meron na tayong neutral axis. So, area 1 natin yung flange. So, kinat ko dito. Area 2 natin yung web na kalahati. So, meron tong size na 60. So, 80. Meron tayong 80. Itong part na to. Okay, so yung formula natin ng moment of inertia. So, kunin ko muna yung moment of inertia. And then, sunod natin yung B. And then, sunod natin yung Q. So, moment of inertia muna tayo. Area 1. So, ano yung area 1? So, BH. So, I sub 1 muna tayo. So, BH cube over 12 plus area D squared. So, yan tayo. Then, I sub 2 is equal to BH cube ulit over 12 plus area D squared sub 2. So, ganyan. So, lahat yan naka-sub 1. Then, lahat to I sub 2 sub 2. So, kunin natin yan. And then, yung total area natin, moment of inertia is equal to I1 plus I sub 2. So, ayan, makukuha natin dito. So, unahin natin ito, area 1. So, ano yung B natin? 120. H natin is 20 cube divided by 12 plus area. So, 120 times 20 lang. And then, yung D squared natin from neutral axis to centroid nitong area 1 na to. So, ano yung center niya? 20 divided by 2. So, 10 plus 80. So, 90. So, para hindi ka malito, di ilagay mo dito 20 over 2 plus 80. Or kung ayaw mo ng 80 plus 160 over 2. So, yan nakuha. So, meron tayong value ng I sub 1. So, ganun din to. Kakaroon tayo ng value ng I sub 2. So, ito lang. Meron akong nakalimutan kasi nga meron din pala dito area 1, area 2. So, symmetrical lang siya, pares lang siya. So, lahat ng to, i-multiply natin ng 2. Yan. So, ganun din dito, I sub 2, lahat yan, multiply natin ng 2. So, dito muna tayo sa area 2. So, ano yung B natin? So, 20. 20. H natin, ito lang, yung kalahati. 80 cube divided by 12. Plus, area, 20 times 80. Yung D squared, so wala tayong squared dito. Kanina, dapat meron. And then, ito naman, dito yung centroid ng area 2, di 40. So, 40 squared. So, multiply natin yan ng 2. So, that is equal to I1, I2. So, therefore, pag nakuha natin yan, kinumpit natin yan, makukuha natin yung I. Okay, so, compute. So, dito muna, ito na lang. 120 B H cube divided by 12 times area 120 times 20 times ito yun 20 divided by 2 10 tapos 160 divided by 2 80 so 10 plus 80 so 90 so direct ko na lang dito 90 squared so huwag kalimutan yung squared tapos, times 2. Meron tayong, yan. So, ship store A. So, ni-store ko dito. Naka-times 2 na yun, ha. Then, yung I sub 2 naman, 20 times 80 cube. Sorry. 80 cube divided by 12 plus 20 times 80 yung area
then d squared, 40 squared. So 80 divided by 2, kaya 40 squared. So equal sign ko lang, tapos multiply ko siya ng 2. Then, ayan yung magiging, okay, so store A plus store B. Ayan yung neutral axis natin, 3.11. Then, store natin sa C. So, 3.11 times 10 to the negative 12. Positive 12. Meron tayong 3.11 times 10 to positive 12 mm to the 4th. So, may number pa yan ha. So, kompletuhin sa quiz. Yan, para maging exacto. Okay, so, double check natin. 120 times 20 cube divided by 12 plus 120 times 20 times 90 plus 20 times 80 cube divided by 12 plus 20 times 80 times 40 squared times 2. No. Ulit. 120 times 20 cube divided by 12 plus 120 times 20 times 90 squared plus 20 times 80 cube divided by 12 plus 20 times 80 times 40 squared times 2. Mali. Ang dapat makuha natin dyan, ayan, tama. 45, yan pala. Ang dapat natin makuha. So, mali itong nauna. So, 45,866. So, mali ito. Ang tamang value. 45,866,667 mm to the 4th. So, meron ka dyan. Pag-addin mo yan, so ito yan. So, meron na tayong I. So, yung pangalawa, yung isang approach. So, yung sa internet, so, ang kinuha niya is, kinuha niya tong buo na to. So, parang, ang nangyari, yung kalahati lang ay consider natin muna. Parang may rectangle tayo dyan. And then, ito yung flange, ito yung web. So, ganyan, parang binuo niya as a rectangle. So, half lang yung kailangan nating kunin. So, yung rectangle, di ba, ano to, 120, tapos itong buo na to is 80 plus 20, itong web. Okay, ganun. So, yung I sub 1 natin, so, ito yung buong rectangle na to. So, bali, mangyayari dalawang I sub 1, tapos dalawang I sub 2. So, yung I sub 1, na to yung rectangle na rectangle big. And then, yung ito naman, I sub 2, yung, so, wag ko na muna lagyan ng 2. Yung shaded rectangle to. Shaded rectangle. So, I sub 1. So, dito yung neutral axis natin. Ayan, neutral axis. BH cube. So, B natin, 120. H natin, buong H, 100 plus 80 plus 20, 100. BH cube over 12 plus area. So, 120 times 100 times d squared, yung centroid ng rectangle. So, 80 plus 20, 100. So, nasa 50. Yan, squared. Tapos, minus. Saka natin i-minus.
Itong ima-minus natin yung shaded area. So, anong sukat nito? 20. So, 50 na to, tapos 50. So, 50. Yeah? So, B, isang shaded lang area. So, B natin ay 50. H natin, 80. Ito, itong height na to, cube. Divided by 12. So, negative kasi imaginary. And then, syempre, minus din dito, area 50 times 80 times D. So, yung centroid nito from neutral axis, so meron tayong 40 squared. So, ilang shaded area? Dalawa. So, multiply ko to ng dalawa. And then, yan. Yung buong term na yan, di ba kalahati lang? Meron pa dito sa may baba. So, mata-times to pa ulit lahat ito. So, dapat ang makuha mong I dito is the same as dito. 45,866. 45,866, 667 mm to the 4. Okay? Same lang yung makukuha mo. So, ayan yung pagkuha ng neutral axis. So, kung nalilito ka dito, kasi nagre-reference ka sa internet, so, wag na lang yan. So, sumunod ka na lang dito sa eto. Pero kung kaya mo to, okay lang din. So, the same lang din ang makukuha mo moment of inertia. So, ayan. So, ayan yung dalawa. So, siguro may mga iba pa. So, pwedeng ibang approach. Ayan. Pero, as of now, yan muna. So, meron na tayong V, meron na tayong I. Ano yung B? Steinboy natin. So, ano yung consideration natin? Di ba, neutral axis? Dito kasi yung maximum. So, ang B natin, ito. So, 20. Kagad. So, B natin is equal to 20 mm. So, ang kulang na lang is Q. So, computin natin ang Q. Q natin. So, drawing natin. Area 1, bar Y. So, iba yung bar Y dito ha. Okay, so summation to. Summation. Yung Q natin at max. So, at neutral axis. So, pagka, yan, yung kalahati muna i-consider natin. And then, saka natin times 2, di ba? Summation to. So, kalahati muna. Kasi kalahati, yun yung neutral axis, yun yung maximum. And then, yan. So, yan na pala. So, hindi na kailangan i-times 2. Okay, so, ito yung consideration natin. Area 1, area 2. So, yung Q natin is equal to area 1, Y1 plus area 2, Y2. So, ito 80. Ito 20. So, yung area 1 natin from neutral axis, tapos y1 natin is equal to 20 divided by 2. So, 10 plus 80, so 90. And then, area to 2 natin. Okay, meron tayong 80 times 20. Tapos, yung y2 natin, that is equal to 40, kalahati nung 80. So, area 1, B natin dito, 120. Yung flange natin. So, 120 times 20, yan yung area 1. Y1 natin, which is centroid ng area 1 hanggang sa neutral axis. Meron tayong 90. And then, plus area 2. Ano yung area 2? 80 times 20. Times yung centroid na 40. Okay, so meron tayong makukuhang value ng Q. So, yan na yung maximum. So, 120 times 20 times 90 plus 80 times 20 times 40. So, 280,000. 280,000 mm cube.
So, dito na tayo for FB max. FB max is equal to VQ over IB. So, ang V natin, yung na-load na shear, that is equal to 100,000. Okay, 100,000 Newton. 100,000 Newton. Yung Q natin is equal to 280,000 mm cube divided by yung I natin is 45,866,667 mm to the fourth times yung B natin na 20 mm. Therefore, magkakaroon tayo ng Newton per mm squared. So, megapascal yon. Dapat ang makuha natin dyan is 30.52 megapascal. Yan yung FV max. Okay, so ang tinutukoy kasi na FB max, yung sa tanong, web lang. Yan. Determine the maximum and minimum shearing stress in the web of the wide flange. So hanggang ito lang tayo, dito lang. So hindi na natin kukunin tong shear stress dito sa may flange. So hanggang dito lang tayo sa web, papunta doon sa web din dito sa neutral axis. Yun yung minimum saka maximum. So proceed tayo sa minimum. So FB minimum is equal to BQ over IB. So parehas lang tong BQ over IB. Yung Q lang ang nag-iiba. So Q natin, so yung consideration natin ng Q, so ito yung cut ng T-beam. So ito lang yung area natin kasi dito yung B natin. Okay, so yan yung area 1, tapos centroid Y1. Okay, pag sinabing ganyan, so meron tayong 120 tapos 20. So Q natin 120 times 20. Tapos yung centroid hanggang neutral axis, so 90. Diba? 80 to 80 yan. Tapos tong thickness, 20 divided by 2. So 10 plus 80, kaya 90. So, meron na tayong Q. So, makukuha natin yung FB minimum, yung 100,000 pa rin, Newton. Tapos, meron tayong Q na 120 times 20 times 90. Yun yung Q natin. Divided by I, which is 45,866,667 mm to the fourth. Times yung B pa rin natin is 20. So, meron tayong minimum na 23.55 megapascal. So, ayan, tapos na yung minimum saka maximum. Halimbawa, pinapakuha yung stress dito sa flange. So, halimbawa, kalahati. So, sabihin natin 10. So, kasi meron tayong 20, di ba, na flange. So, halimbawa, pinapakuha ito. Tapos ganyan. Ano yung shearing stress dyan? So, halimbawa, mayroon tayong location na 10 mm. So, parehas pa rin yan yung V over I. Pero yung B na niya is 120. Ito, itong B. So, ang B mo na dyan sa flange na lugar is 120. So, mag-iiba na yan. So, liliit na yung stress dyan. And then, yung Q mo naman is 10 times 120 tapos yung centroid mo dito. So, ano yung centroid mo dyan? Kalahati ng 10. 5. Tapos may 10 ka ba dito? 15. 15 yan, di ba? From dito. 15 plus 80. So, 95. So, yung Q mo is equal to 95, which is yung bar Y. Tapos, yung area na 10 times 120. So, yan yung shear stress mo at ito, na part. Okay, so at shear stress mo dito sa flange or dito sa junction na pagitan, the same as dito. So, the same as minimum din. Okay. So, ang stress ng I-beam, diba sa gitna, so meron tayong I-beam section. Wide flange, sorry.
Wide flange kasi malaki tong W in comparison to depth. Pero pagka may maikli yung ito, tapos mahaba yung web, so I section, ito naman wide flange or S-shape, hindi ko sure. Basta wide flange to, malaki yung W compare dito. May mga section kasi ng steel na maliit to. Okay? So, yung stresses nito, so dito yung minimum kanina na nakuha natin. So, delete ko lang dito. So, panoorin nyo din yung link na ibinigay ko noon sa YouTuber na yung maganda yung graphics. So, ganito rin yun. So, ito yung minimum. Ayan. Tapos, yung maximum. Ito. Itong neutral axis, yan yung maximum. So, shear to And then, yung shear natin dito sa web, maliit lang yan. So, straight line yan. So, meron tayong shear na ganyan. Ganyan. Sorry, hindi na ito. So, meron tayong minimum na 23.5 dito. 23.55. Tapos, yung maximum natin, dito yan straight line yan. Ito. And then, yung maximum natin na 30.52. 30.52. Yan. So, yung nakuha nating stress. So, ito, stress diagram. Stress diagram yan. Diagram. Ng shear. Shear. Iba rin kasi yung flexure. So, flexure natin dyan, ang style ng flexure, ganun. Ganyan. So, okay, so never mind. So, shear stress muna tayo. So, yan. Ang sunod na question, may sunod na question dito. Compute the percentage of vertical shear carried only by the web. So, ano yung percentage na kinakarga ni web sa shear? So, sa 100, ano yung kinakarga sa 100 na niload mo, ano yung kinakarga ni web lang? Yun yung ibig sabihin dito sa pangalawang tanong. Okay? So, etong curve na to, dito sa maximum, parabolic curve yan, dito. And then, ito naman, straight line, tapos parabolic curve. So, kukunin natin ito kasi si web, kukunin natin kung ano yung stress, buong stress yan ng web na yan. So, nagkaroon tayo ng maximum stress na 30.52 megapascal dito sa neutral axis. Dito naman, which is minimum ng web na 23.55. Okay? So, ito kanina, yan, yung triangular load na yan, ayan yung ito. Yung FB sa flange is equal to VQ over IB. So, yung B parehas, 100,000. Yung I parehas. Yung B natin is, ito. So, super, di ba, 20 to. So, yung B natin dyan is, 120. Tapos, yung, section natin, yung Q natin is equal to 120 times 20 or 120 times 19.99999 ang haba. So, 20 rin yan, di ba? So, yung pinakamalapit, pero hindi siya didikit dun sa mismong ito, yung sa web. Kasi yung sa web, ito yun Okay? So, yan, yung makukuha mo dyan na value, ito yun. So, pag ganyan. Okay, so, di naman tayo concerned dyan kasi ang tinitignan natin is yung web lang. So, ayan, pag kinumpute mo yan, yung Q, so 20, usually 20 na lalagay yan. Tapos, ang magiging B mo, hindi yung 20, yung ito, yung B na ito. So, ayan. Kasi yun yung consideration mo. So, wag malito dun So, never mind, wag yun. Malilito ka lang dun. Additional information lang. Para, halimbawa, pinakuha yung shear stress nun sa flange lang. Ito kasi sa web lang. So, average nito. So, doon maliit, papalaki sa gitna hanggang dito. Maliit. So, kunin natin yung average.
ang pagkuha ng average ng parabolic is FB average, that is equal to 23.55 yung small, and then plus 2/3 of FB max, so 30.52 minus yung lowest 23.55, so 2/3 yung parabola. So yan, tandaan yan. So meron tayong average na 28.2 megapascal. So pagka ito yung ina-average natin, yan. So kasi ito yung 30 mula dito hanggang dito, 30 mula dito hanggang dito. So yung average nito yung buong web. So hindi siya 23.55 plus 30.52 divided by 2, hindi ganun. So parabola siya. Okay? So ang nakukuha na di ba ang formula ng shear stress is equal to formula muna tayo ng shear stress. Stress is equal to pressure over A. So P is equal to area times stress. So yung P natin, concentrated load or shear. So gawin natin V. So stress, so shearing stress, 'di ba? Yung FB. Yung stress, FB average. Stress 'yan, megapascal. Tapos yung area ng web. So area. So ilan ang nabubuhat niya? So stress natin yun yung average galing dito. So meron tayong 28.20 Newton per mm squared. Area ng web, so 80 di 160. Tapos meron tayong 20. So itong buong to 160, tapos itong thickness ng web is 20. So meron tayong 20 times 160. So pressure over area. So meron tayong shear na pinakarga ni web lang is equal to 90.23 kilo Newton. Wait lang, mm squared. So kilonewton na to kasi makukuha mo dyan is malaki. So divided by 1,000, maging kilonewton na siya. Okay? So percentage of shear force. So that is equal to shear na kinaraga, which is 90.23. Tapos yung actual load na 100 kilonewton. So meron tayong 90.23%. So ang laki nung kinakargang shear ni web. So yung I section or W section, maganda siya sa shear. Okay, so yung flexure, ano bang formula ng flexure? Tingnan natin kung yung I section maganda ba siya sa flexure. So tapos na tayo Additional information na lang to. Yung ba FB bending or flexural is equal to my over I. So my natin dito, di ba pag palayo ng palaki yung stress. So etong flange na to, malaki yung tinatanggap niyang stress due to flexure. Samantalang itong neutral axis, due to flexure, wala. Kabaliktaran ni shear. So, malayo yung Y natin. Yan, malayo yung Y. And then, yung moment natin, yung I natin, the same. So, yung moment capacity natin, malaki. Saka yung shear, natin. So, magandang combination to ng flexure, saka shear. Hindi kagaya ng rectangular, kasi pag tinignan mo yung B mo malapad. Diba? Yung B mo malapad 100. Pag dinivide mo din doon sa formula na FB is equal to VQ over IB. B mo kasi lumalaki, inversely proportional, so lumiliit yung capacity mo ng shear. Compare mo sa maliit yung B. So kaya ang ginawa, gawa tayo ng I section. So pinaliit yung B dito.
para lumaki yung capacity ng shear. So, check mo naman sa flexure. Baka man naman bagsak sa flexure. So, ganun. Okay. So, thank you very much.